Mapagpalang araw mga kaibigan. Meron tayong siyam na uri ng Chosen One at maaring isa ka sa mga ito. Una ay yung Healer, pangalawa yung Warrior, pangatlo yung The Elder, pangapat yung The Oracle, panglima Intercessor, pang-anim The Hermit, pampito The Truth Tellers, pangwalo The Free Spirit, at ang pangsyam ay ang Inspiring Infiltrator. Sa video natin ngayon ay ating bibigyan ng malalim na pag-aaral kung sino nga ba ang mga healers. Dahil maaring ikaw ito. Ano ang iyong misyon? Ano ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo o ipinagkaloob sa iyo? At paano mo ito poprotektahan? Welcome back to Patnubay TV. Paano nga ba kung ang sakit ng iba ay nararamdaman mo? Paano kung kahit hindi ka magsalita, may gumagaling sa presensya mo? At paano kung ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon o nung nakaraan ay isa palang paghahanda para sa mas malaking misyon? Kung ganito ang buhay mo, maaring isa kang Chosen One, The Healer. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang tunay na misyon ng isang healer. Ano ang mga palatandaan na ikaw ay pinili para maging isang healer? At paano mo mapapalakas at mapoprotektahan ang iyong gift sa physical, emotional at sa spiritual na aspeto? Narito ang misyon ng isang healer. Ang healer ay hindi lang taga-alis ng sakit physically o emotionally. Siya ay tagapagbalik ng balanse at kapayapaan. Ang misyon mo ay magdala ng kagalingan sa katawan, isip at kaluluwa. Umintindi sa sakit ng iba kahit hindi nila sinasabi. At ikaw ay maging daluyan ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng direksyon. Minsan, hindi mo kailangang magsalita dahil ang presensya mo pa lang, meron nang nagbabago diyan. Ito mga palatandaan na ikaw ay isang healer. Mabilis kang maka-absorb ng emosyon ng iba. Parang nararamdaman mo ang bigat ng ibang tao kahit hindi sila nagsasalita. Pangalawa, madalas kang lapitan ng mga may problema. Kahit hindi ka naghahanap, ikaw ang nilalapitan para mag-open up, na-attract mo sila. Pangatlo, dumaan ka sa matitinding pagsubok, hindi karaniwang pagsubok. Meron kang dinaanan na sobrang sakit. Ito ay training para maintindihan mo ang iba na dumadaan din sa mga pagsubok. Pangapat, meron kang natural na compassion at empathy. Hindi mo kayang baliwalain ang mga nahihirapan, nabibigatan ka din sa tuwing makikita mo sila o sa tuwing naririnig mo sila. Panglima, may epekto ang presence mo sa ibang tao. Pagkatapos kanila makausap, kahit na kwentuhan lang, gumagaan ang pakiramdam nila. Paano kung ganito ang iyong mga nararamdaman? Ang isang Chosen One na healer ay mayroong malinaw at malalim na mga healing lines sa ilalim ng maliit na daliri, yung Mercury Mount. Kaya makikita mo kung ikaw ay isang healer, ay tingnan mo ang iyong Mercury Mount. Meron dito mga parang patayong guhit. Ito ay indikasyon ng kakayahang magpagaan ng damdamin o karamdaman ng iba. Karaniwan din kapansin-pansin ang mahaba at malinaw na heart line. Ito naman ay nagpapakita ng likas na empathiya
or empathy at malasakit sa kapwa. Sa hugis ng kamay naman, ang healer ay madalas may mahabang daliri at malambot ngunit matibay na palad na sumisimbolo ng sensitivity at lakas sa pagtulong. Bukod dito, ang kabuang aura ng kamay ay tila buhay o mainit sa pakiramdam na sinasabing tanda ng natural na enerhiyang nagpapagaling. Paano mo nga ba i-develop ang iyong gift? Importante na kung ma-identify mo na ikaw ay isang healer, kailangan mong i-develop ang iyong gift. Linangin sa pamamagitan ng katahimikan. Dito mo lang maririnig ang iyong intuition. Hindi ka po pwede sa mga maiingay na lugar, sa mga parties, sa mga chismisan. Kailangan mong hilaan ang iyong sarili sa katahimikan. Maglaan ka ng 10 to 15 minutes araw-araw na tahimik ka lang. Walang phone, walang distraction, walang social media. Ikaw lang mag-isa at ang Diyos. Dito mo malilinang ng gusto at malalaman kung ano pa ang mga gift na meron ka. Pangalawa, alagaan mo ang iyong katawan. Ang mga healers ay hindi sila nagpapagaling tapos sila naman ay merong sakit. Una mong hinihil ang iyong sarili. Marami kang dapat na pagalingin. Ito yung mga pains ng nakaraan. Ito yung mga hindi mo makalimutang mga experiences mo nung maliit ka. Kung papaano ka nasaktan. Papaano maraming nang aapi sa iyo o maraming nagbibigay sa iyo ng hinanakit sa buhay. Hindi ka makakapag-heal kung ikaw ay pagod. So kailangan mo rin laging nagpapahinga. Kailangan mo ng tamang tulog, tamang pagkain, paggalaw ng katawan o exercise. Ikaw ang mauunang mag-prepare ng sarili mo bago mo alagaan at pagalingin ang iba. Pangatlo, mag-practice ka ng emotional awareness. Alamin mo kung alin ang emotion mo at alin ang hindi. Nakakalito yan. Bilang isang healer, kailangan mong ma-identify ano ang emotion at ano yung akala mo ay emosyon. Ano ang intuition at ano naman yung hindi intuition. Kapag bigla kang nalungkot, tanungin mo, akin ba ito o energy ng iba? Kailangan mong malaman baka inabsorb mo ang energy ng iba kaya ka nalulungkot din. Kailangan maging aware ka sa lahat ng emotions na meron ka. Dahil ikaw nga ay lapitin ng maraming taong may problema at yung energy nila ay pinapasa sa iyo. Kailangan malaman mo kung na-absorb mo ito o hindi. Ang apat, palakasin mo ang iyong spiritual connection sa Panginoon. Ang tunay na healing ay nanggagaling sa mas mataas na source, sa Panginoong Diyos. Siya yung ating Jehovah Rapha. Kailangan mo ng regular na panalangin, meditation, pagninilay at fasting. Ang healing power na nagmumula sa taas, matatanggap mo yan sa pamamagitan ng fasting. Pag nag-fasting ka, nagkakaroon ka ng higit na connection sa source, sa ating Panginoon. Paano mo poprotektahan ang iyong sarili? Ang isang healer, ang isang chosen one, maraming kaaway. Yung iba lihim, yung iba lantad. Kailangan mong proteksyonan ng iyong sarili, una sa physical. Iwasan mo sobrang pagod. Matutong magpahinga, huwag ibigay ang energy mo sa lahat. Hindi lahat ng tao ay dapat mong tulungan agad. Dahil kailangan mong ihanda ang iyong sarili muna bago ka mag-umpisang maggamot. Ang paggagamot ay hindi lamang physical. Ito ay emotional at spiritual din.
So kung halimbawa ang isang tao ay meron siyang sakit sa physical level, alalahanin mo, konektado yan sa kanyang kaluluwa, konektado rin yan sa kanyang spirit. May mga factors na kaya nagkakasakit ang tao physically ay dahil nagsasuffer din ang kanilang kaluluwa at ang kanilang mga espiritu. Kailangan mong proteksyonan ang iyong emosyon. Mag-set ka ng boundaries. Huwag akuin ang problema ng iba. Dito bumabagsak ang maraming healers. Dahil likas kang empath na nararamdaman mo ang hirap ng iba. Minsan, ikaw na yung umaako ng problema. Ang unang problema na idinudulog ng mga tao, ang bigat ng finances. Maraming financial struggles ang mga tao. Minsan ipinapasok nila ito. Sa kabila ng kanilang sakit, kailangan nilang magpa-doktor, kailangan nilang gumastos, kailangan nila ng pera. Ikaw ay isang chosen one. Hindi ka po pwedeng maubusan o mawalan sapagkat ang Diyos ay binibigyan ka. Pero kapag ibinigay mo ang lahat-lahat sa iyo, ikaw wawalan. Ang bigat na dalahin nila ay dalahin nila sapagkat may itinuturo ang Diyos sa kanila. Yung tulungan mo sila na ma-heal physically, emotionally at spiritually ay hindi nangangahulugan na kukunin mo ang problema nila at isusolve mo. Tandaan mo, ikaw ay isang healer. Tutulungan mo silang gamutin ang kanilang sarili. Dahil minsan ng mga tao, ang kanilang sakit, sila din ang gumagawa. So ma-identify mo kung ano ang problema sa mga taong ito. Alamin mo kung ito ba ay likha ng taong lumalapit sa iyo, kung ito ba ay likha ng ibang tao, kung ito ba ay likha ng mga elemento. Marami kang matutuklasan bilang isang healer. Matutuklasan mo to kapag ginawa mo ang mga fasting na sinasabi ko. Maaari kang makinig sa kanila, pero wag mong dalhin ang bigat ng kanilang sariling buhay. Ang kanilang struggles, ang kanilang pagsubok ay pagsubok para sa kanila. Hindi mo kukunin ang mga pagsubok na ito sapagkat kailangan nilang danasin yon. Kailangan mo lamang silang i-guide. Kailangan mo silang tulungan na mapagaling din ang kanilang mga sarili at maiiwas sa mga sarili nilang mga gawa kung bakit sila nagkakasakit. Kailangan mong ingatan ang iyong sarili spiritually. Bago ka tumulong, magdasal ka muna. Pagkatapos mong tumulong, magdasal ka ulit. I-visualize mo na may protection ka mula sa Panginoon Diyos, na mayroong liwanag sa paligid mo, na mayroong liwanag sa iyong kamay, na mayroong liwanag na nagpoprotekta sa iyo para hindi ka atakihin ng iba. Huwag mong buksan ang sarili mo sa lahat ng energy. Matuto kang magsara kapag kakailangan. Pagkatapos mo silang tulungan, maglinis ka, alisin mo ang mga negative energies na kumapit sa iyo at ganun din sa energy na kumapit sa paligid mo kung sila ay lumapit o pumunta sa iyong bahay. Mas makakatulong kung ikaw ay magsasaboy ng konting asin kung saan pumunta at naglabas ng mga enerhiya ang iyong kausap na merong sakit. Maraming kalaban ang isang healer. Ang mong kalaban physically, sarili mo, yung pagod, burnout, at kakulangan sa pahinga. Emotional, kalaban mo dyan yung mga toxic na tao, mga manipulators, mga energy drainers. Sila yung lumalapit sa iyo, inaasar ka, iniinis ka, ginagalit ka, kinokontrol ka. Kinukuha nila ang mga mabubuting energy sa iyo. Spiritual, ang mga kalaban mo, spiritually, ay minsan nasa loob mo. Yung iyong doubt, yung pagdududa mo sa sarili mo, yung iyong mga kinakatakutan, ang mga negativity na nasa iyo na sumisira sa faith mo. May mga kalaban tayo on physical level. Ito yung nasa labas ng ating katawan. Sila yung mga elements. Sila din yung mga physical na tao na nakakapanakit sa atin physically, emotionally, spiritually. Ang solusyon, dapat ikaw ay nababalot ng liwanag. Dapat ikaw ay mayroong protection mula sa taas. Tapos palakasin mo ang iyong sarili bago ka tumulong
sa iba. Kailangan protektado ka muna. Paano mo iingatan ang iyong sarili? Piliin mo kung sino ang iyong tutulungan. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo, kailangan mong tulungan o meron kang obligasyon na tulungan. Oo, ikaw ay isang healer, pero hindi lahat ay nangangailangan ng tulong mo. Yung iba pumupunta lamang dyan para abalahin ka, para pagurin ka, para subukin ka, para i-manipulate ka. Huwag kalimutan ang sarili habang ikaw ay tumutulong. Mag-recharge regularly. Sa pagre-recharge, kumain ka ng tama, mag-exercise, manalangin. At ang pinaka-importante ay ang iyong koneksyon sa Panginoon. Panatilihin mo ito sagrado. Hindi mo kayang ihil ang lahat. At ang mission mo ay hindi ihil ang lahat. Sapagkat may iba-ibang level ang mga healers. Tandaan mo, may mga healers na nasa advance, may mga healers na sobra ang ibinigay sa kanila ng gift ng Panginoon. Hindi nangangahulugan kung ang healing power mo ngayon ay mababa pa. Lalakas yan sa pagdaan ng panahon basta ituloy mo lang ang connection mo sa Panginoong Diyos. Ang healer, madalas siya rin ang pinaka nasasaktan. Pero ang sakit na yon na naranasan mo o nararanasan pa lamang ang siyang magiging daan para ikaw ay maging isang liwanag sa iba. Ang isang chosen one, ang healer, may misyon na magdala ng kagalingan. Nakakaranas ng malalim na empathy. Yung parang ikaw mismo yung nakakaranas ng nararanasan ng iba. Kailangan mong alagaan ang sarili bago ka tumulong. Dapat protektahan ang iyong energy, ang iyong emosyon, at ang iyong espiritu. Mga kaibigan, kung nararamdaman mong isa ka sa chosen one bilang isang healer, i-comment mo, pinili ako magpagaling, hindi sumira. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Patnubay TV. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang isa pang makapangyarihang uri ng chosen one. Ito yung the oracle o yung prophet. Malalaman mo kung ikaw ba ay may kakayang makakita ng hinaharap at ng nakaraan, makaramdam ng mga tao, espiritu, at makatanggap ng mensahe mula sa mas mataas na level. Kaya manatiling nakatutok dahil maaaring mas malalim pa ang calling mo kaysa sa inaakala mo. Dahil tandaan mo, ang tunay na healer ay hindi lang nagpapagaling ng iba. Marunong din siyang mag-alaga ng sarili niya. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli. Pagpalain kayong lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.